balita na yung sarado airport sa Davao? Is that true? Ganun ba sila ka-desperado? Yun nga natin. O chismis na naman yan. Pangin, huwag nyo akong sinichismisan na galing kay Maharlika, ha? Huwag nyo akong ano dito, ha? Ginaganyan ng mga chismis, ha? Pag hindi totoo yan, ha? Huwag kasi yung mga ganyan-ganyang balita, sabi ni vlogger na ganito. Huwag ganun. Ay, ng putang inang yan. Ayan na naman pala yung chismis na yan eh. Sino na naman galing yan? Ay, bida-bida na naman. So, saan nyo na naman nalaman yan? Na sinasara yung airport sa Davao. Galing na naman sa chismosa. Sa Davao News, totoo ba yan? Dapat pumunta ang SMNI doon kung talagang totoo yan. Baka ano na naman yan, chismis na naman yan, ha? Nasa Davao ka ba? Wala ako sa Davao, kaya nga tinatanong ko sa inyo. Kasi wala sa balita. Tanungin natin si Coach Oli at si Boss Dada. Tawagan natin tong dalawan to. Sigurado ako kumakain na naman to eh. Jay Guevara, tara na. Akala ko ba pupunta tayo? Ayan. Oh. Bukas po ang airport ng Davao City. May inaayos lang kanina. Kaya na sinasabi ko sa inyo eh. Huwag kayo nag-aano sa balita na fake news naman. Iintitigas ng ulo ninyo eh. Huwag kayo nagpapaniwala basta-basta. Basta galing kay Maharlika, pagdudahan nyo. I-double check nyo. Kasi ang daming balita niyan minsan na ano eh. Na chismis lang eh. Tapos gagawa natin ng istorya para lang masabing may content. Ayun na, tumatawag na to. Dalawa to. Hello? Totoo ba sarado daw yung Davao Airport? O chismis na naman to ni Maharlika? O, putang. O, sinabi ko na eh. Oo, kaya ang dami nagko-comment dito eh. Putang inan talagang yun. Chismosa. Sige, sige. Naka-live ako. Oh, paano daw magsasara yung Davao Airport? Nakalapag nga yung dalawa. Ay, ito si Dada, oh. Sa Davao. Ayan, oh. Huwag pong maniwala. Sabi nito isa, huwag pong maniwala. Bukas pong airport Davao City. Kasi yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Alam niyo kung bakit? Huwag ko kayong tatanga-tanga, mga tanso. Nabudol na nga kayo nun. Papabudol na naman kayo. Anong epekto nun? Dahil sa chismis na yan, yung iba matatakot pumunta doon para sumama sa rally. Sabi ko sa inyo, ako duda na ako na Trojan horse yung babae na yan eh. Putak ng putak. Tingnan nyo, anong magiging effect nun? Sarado na yung Davao Airport. So hindi kayo pupunta. O di nabawasan ng taong pupunta ngayon sa Davao. Diba? Huwag kayo nagpapaniwala kasi ang inang tagal, binudol na nga kayo nung papabudol pa uli kayo. Ay naku, wag ganun, ha? Minsan gumamit din kayo ng common sense. O sabi ni MJ, hindi sarado, kararating lang niya. Ito na nga nagsabi na nga eh. Diba? May inaayos lang daw po. Ayan madaling araw, 12:30 to 4. Pero ngayon okay na. Masyado tayo eh. Yan ang hirap sa inyo. Parang si Rocky, putak ng putak. Isa pa yan, Boss Randel. Ito ang masasabi ko sa inyo ha. Galit na galit kayo pag ang kalaban gumagawa ng fake news.
pag ang mainstream media gumagawa ng fake news. Tapos tuwan-tuwa kayo pag yung kasamahan natin kuno ang gumagawa ng fake news. Eh di double standard kayo. Ang fake news kahit saan manggaling yan. Whether kasamahan mo yan o yan ay kalaban mo. Pag fake news yan. Huwag kang ganyan, huwag ka rin ganyan dahil hindi tanga ang mga banateros. Ha? Hindi tanga ang mga banateros. Huwag nyo kami igaya sa mga nabudol. Huwag nyo kami igaya sa inyong mga tanso na hanggang ngayon, tanga pa rin. Yan ang lagi nyong tatandaan. Kayong mga tanso, nagpaloko na nga kayo doon sa mga vlogger ninyo na ngayon kesyo bumaligtad. Magpapaloko na naman kayo. Eh, tanga na talaga kayo. Araw-arawin nyo ng pagiging tanga. Ano nyo yan? Ikamamatay nyo na yung pagiging tanga. Siguro bago kayo mamatay, tatanong nyo pa sa sarili nyo, mamamatay na kaya ako? Tanga. Wala ka nang dugo. Mamamatay ka na. Tanga ka pa rin. Dapat huwag ka magpapakatanga. Matuto naman tayo. Naka-live si Boss Dada para masabi niya na, oo, ayan, manood na lang kayo kay Boss Dada, ha? Oh. Sabi nito, bagamat hindi natin, ito, basahin natin to, maganda yung mga ganyang punto kahit disagree. Bagamat hindi natin nais ang pulisiya ni PBBM na pabor sa Amerika, ngunit kailangan natin mag-ingat sa mga paratang na maaari natin ibato laban sa administrasyon. Yan. Yan yung gusto ko. Yan yung hindi totally uma-agree sa atin, pero may logic. Diba? Ay, nako. Sayang naman talaga. Makita ko sana banateros sa Pilipinas. Oo. Pasensya na po, hindi po ako makasama, ha. Kasi ano po medyo may katandaan na po ako. Medyo hindi na kaya ng katawan kong biyahe ng biyahe. Unless Japan yun. Doon, kahit ba tayo lang biyahe. Biro lang po. Sabi nito, 4 hours na may inaayo sa Davao City Airport, pero bukas po ang airport kanina. Yun na nga, alam mo, Guardian Mindanao, buti na andyan ka. Kasi alam mo, hindi tayo dapat yung ganun. May nangyari lang na, kukulayan na kaagad natin. Alam mo ba, pinasara yung airport ni Puting Ahas. Ay, mali. Ni Ma'am C. Lahat lang kinukulayan natin eh. Dapat doon lang tayo sa totoo. Tulad nito, totoo ito. Yan, totoo yan. Ni Nice Fora Pampanga, so, nagpakulay, yan ang mga totoo. Di ba? Alam nyo, pagpasensyahan nyo na kung bakit ako galit sa mga ganyang fake news. Basta ako, ayoko talaga sa fake news. Whether it will help my cause or it will not help my cause. Basta ang fake news sa akin, fake news. Kahit kanino pa nanggaling yan. Maintindihan nyo? Kahit kasama ko. Kung si Boss Dada, mag-fake news. O si Coach Oli, mag-fake news. Pagagalitan ko sila. Pagsasabihan ko sila. Hindi tama yan. Hindi ka gagawa ng mag-iimbento ka para siraan mo lang yung kalaban. Hindi ganun dapat. Di ba sinasabi ko sa inyo, there are only 2 ways in this world. Man's way and God's way. Gamitin natin yung God's way in fighting corruption, in fighting against injustice. Huwag tayong gagamit ng man's. Kasi sinasabi ng iba, hindi, labanan ng propaganda to. Gago kayo na lang. Hindi ako nakikipaglabanan ng propaganda. Ang aming mga banateros, truth and justice. Yung katotohanan lang. Yun ang ating gagamitin. Gagamitin natin panlaban sa kalaban ay yung totoo. Kasi yung fake news, nabibwisit ang tao dyan eh. Sharon Portit, salamat po. Ayan, ang mga nagpapakulay. Yan ang mga tunay. Banat by Blurred ka. Japanese po ako eh. Elizabeth Gash, salamat po Ay, grabe naman. Grabe naman yung mga nagpapakulay dyan, nagpapakape. Gina Estrobor. Saan na yun? May nabasa ako dito eh.
Again, bukas po. Ayan, ang Davao City. Kaya nga isipin nyo to ha. Bakit may nagpakalat ng ganyan? Alam nyo kung bakit? Kasi ho, ayaw nilang pumunta ang tao sa Davao Airport. Trojan horse siyang vlogger na yan. Maniwala kay sa akin. Itaga nyo sa bato. Trojan horse yan. Grabe naman to si Gemma. Oh. Nagbigay ng ano to? O super sticker. Hong Kong 8 Hong Kong dollar, bro. Oh, diba? Ang lulupit na mga ano. Oh, ayan. Pagpasensya, si Trixie andun din sa Tagum, walang sinabi na sarado ang airport. Yun nga, Jan TV, di ba? Sana wag tayo masyado magpapaniwala. Wala yun. Alam nyo, hinaluan tayo ng ahas dito. Maniwala kay sa akin. Yan si Maharlika, hindi mapapagkatiwalaan tao yan. Pasensya na pero totoo. Hindi mapapagkatiwalaan tao yan. Hindi Duterte supporter yan. Ito lang ang Duterte supporter. Ha? Duterte supporter tayo. Yun lang. Solid. Huwag tayo maging Maharlika supporter. Magkaiba yun. Magkaiba tayo ng pinaglalaban. Ma'am Z, salamat po. Ingat kayo. Grabe naman, Boss Randel, yung revelasyon mo. Ingat kayo kay Maharlika, lubog na sa utang yan. May tama ka dyan. May tama ka, Boss Randel. Uy, kinakamusta ka pala ni Chloe. Sabi ni Chloe daw, ano na, Ninong. Ingat kayo kay Maharlika, lubog na sa utang yan. Labi pang kasong kakaharapin yan. Kaya for the content yan. Ito sabi nito, ang ganda na sinabi. Nandito po ako sa Davao. Ito. Bakit ayaw lumabas to? Ayan. Sorry. Nandito po ako sa Davao City, nagpapatrol para sa security ng mga darating. Bukas po ang airport ng Davao City. Ulitin natin bukas ang airport ng Davao City. Huwag kayong maniniwala sa fake news. Ayan. Sabi nito ni Aleri na Banat Bay, sabi ng asawa ko, balita dito sa South Korea, tatanggalin daw mga US Army, ipapalit Japanese Army. Dito to yan. Wala akong narinig na ganyan yung balita. Uy, grabe naman to si Regina, Pumupula, namumula-mula, Ang sabi nito ni Regina. Dali. Ayaw. Ayaw. Might be you. Ayan. Regina Bango. Grabe, may papula-pula. Grabe yung Patrick Sayon. Ayan. From Baltimore, Maryland. Grabe naman ito. Aminado tayo naman siya to the max. Lahat ng credit card niya. Ganun talaga Grace Tagaraw. Grabe, ang bilis ng mga nagpapakulay dito. Nick Chris Tagaro, salamat po. Nikki Labaya. Grabe naman kayo. Limit na. Oo, bago mag-monetize. Hindi ko alam Tagal na yung akin. Sabi nito, naman po nagsara ang airport ng Davao. Kanina nga, ayun, anak daw niya. Sabi nito, hindi, kaya nga huwag kayo naniniwala na kayo sa akin na yan si Maharlika. Fake news yan. Doon pa yan Hindi na tumigil yung babae na yan Di ba?
Anong epekto nun? Pag sinabing ang Davao sarado, anong epekto? Di, hindi pupunta ang tao. So kanino siya nakakampi talaga? Tayo nga, iniengganyo natin pumunta mga kababayan natin sa, alam mo, kahit si Boss Dada at si Coach Oli, last minute Sa totoo lang, last minute, magastos yung kanilang flight. Pero, ginawa nila doon to show support bilang SMNI host. Nagkataon lang po ako kasi I have to work, may trabaho ako, tsaka meron po akong meeting bukas na importante na hindi ko pwedeng cancelin. Kung pwede ko lang cancelin yun, ginawa ko na. Pero hindi ko pwede. Kasi matagal na yung meeting na yun, magagalit naman yung kausap ko. Salamat po Sharon Fortage, Bernie Sigres. Gusto nyo, padala na lang natin si Jay Guevara Jay, maghanap ka ng ticket dyan kung magkano. Tapos, ipadala ko na lang sa'yo. Patikitan kita. Ticket lang ng bus, hindi ng aeroplano. Ticket lang ng bus. Mag-bus ka siya papuntang Davao. Baka Zoom meeting na lang kayo ba na to? Kasi andyan naman si nandiyan naman si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Baka si Maharlika utos siya ni Aimee. Sabi ko sa inyo, Trojan horse yan. Sa Banateros lang kayo. Kung gusto niyo talaga ng legit DDS, Banateros. Baka nga ngayon, nandun na ngayon sila. Kinakausap na siguro niyan. Eventually si Pangulong Duterte yan. Uy, abangan nyo pala, maiimbitahan namin si Pangulong Duterte sa studio para maging guest namin sa Banateros. Abangan nyo yan, Ito pa, ano pa ba? Anong Bateros legit? Dagdagan mo naman ng Banateros, ikaw naman. Abangan nyo yun si Jay Guevara, magbubus siya papunta dyan. Kumuha ka na ng ticket dyan sa may, ano ba yun? PTEX ba yun? Punta ka na dun. Parang lumilindol. Sabi nito, kahit mag-close ang airport sa Davao, alam mo, ingat tayo. Masaya kaya si Rocky sa mga ginawa niya. Tagumpay na naman siya dahil napagsabong na naman niya. Alam nyo, ito, makinig kayo. Ngayon, nakakaano na, magiging matalas tayo. Mukhang nahaluan tayo ng mga Trojan horse. Maniwala lang kayo yung mga legit na Duterte support. In terms of issues, sige, pwede. Pwede nating pulutan ng bawat isa ng kaalam. Pero in terms of Duterte, pili lang talaga yung nakakausap ni Pangulong Duterte. Nandyan si Panelo. Yan, si Panelo. Siyempre si Senator Bongo. Yan, matik na yun. Ingat tayo. Baka mamaya, kung sino-sino na nagsasalita, tapos nagkakagulo lang. So anyway, hanggang dito na lang po muna tayo, At magkita-kita uli tayo. Ayun, sa PTX ka lang nang sumakay. Yun, PTX. Ang aga mo mag-live. Hindi, wala akong live ngayon. Saturday ngayon. Nagkataon lang po talaga na may sagot si Pangulong Marcos. Ako, I still give the benefit of the doubt kay Presidente na maybe he is just misinformed because of his busy schedule sa US. Pero sana, Mr. President, wag niyong kakasuhan si Pangulong Duterte ng treason or any case against Duterte. Kasi itong ginawa ni Lagdameo sa governor diyan na panggigipit, tandaan ninyo, ang ibon habang pinipisil yan, lalong kumakawala yan. Hindi ganun ang tamang habang ang mga Pilipino habang lalo mong binubusalat, lalong papalagyan.
kung gusto mong hindi pumalag ang tao sa'yo, the right thing. Minsan nagkakamali, it's okay. People would understand mo yun to. Yung kanilang naratan, mali po yun, Mr. President. Mayayari po kayo dun. Kaya hindi maganda yun. Yun lang, kinig po. Huwag po ka makikinig sa mga payo ng mga abuyo nyo na nagsasabing, ganito gawin mo sa kanila, kawawain. Hindi tama yun, sir. Ganyan ang noong panahon ng habang lalong kalaban, malakas. The next performance will start momentarily.